every day, ang average download natin ngayon ay nasa 80,000 to 100,000 downloads every day. Mula sa 14 million users noong nakaraang Hulyo, umakyat na sa 18 million na mga Pilipino ang gumagamit ng eGov.ph app ngayon ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Undersecretary for E-Government David Almirol Jr., pangunahing ginagamit ay ang digital na national ID. Dahil hindi na kinakailangan po na magdala ng physical ID, nagagamit po ito sa pangkalahatan. No? Kapag pupunta ka sa PhilHealth, pupunta ka sa mag-a-apply ka ng trabaho, pati po dun sa pag-apply sa GCash, cash, or pag-apply ng mga online banking. Bukod dito, mayroon ding gumagamit ng eGov.ph app para sa aplikasyon sa driver's license, transaksyon sa iba pang mga national government agencies at local government units. Nasa 50 mga national government agencies at higit 700 local government units ang integrated na sa system sa eGov.ph app. Kabilang naman sa mga bagong feature ng app ang e-certificate mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang Electronic Certification, Authentication, and Verification o ECAV ng Commission on Higher Education para sa digital na diploma at transcript of records. Gayon din ang e-complaint system ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, Electronic Tax Identification Number ng Bureau of Internal Revenue, ELGU system para sa mga local permits, clearances, civil registry, marriage certificate, birth certificate, at pinakabagong Fire Safety Information System ng Bureau of Fire Protection. Kasama rin ang kalulunsad lang na Serbisyo Hub para sa hiling na financial support at medical support. So sa ngayon po ay busy po ang eGov office under the ICT na magdagdag ng mas maraming features ng ating eGov Super App. So marami pong mga dinagdag tayo po na mga features sa both national sa local government services. Samantala, patuloy pa ring nakikipag-usap ang DICT sa Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa integration ng No Contact Apprehension Policy sa eGov.ph app. Layo nito na magkaroon ng portal ang mga violators upang sa eGov.ph app na lang sila magbayad ng multa. Inaasahan ng DICT na aakyat sa 30 million to 40 million ang gagamit ng eGov.ph app hanggang sa katapusan ng 2026. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.